This is the edge of the West Philippine Sea, one of the most disputed waters in Asia. But most people here aren't thinking about that. They're thinking about today's catch. We're here inside one of Subic's fishing ports. There's something interesting that's happening called a bulungan. A quick fish auction as early as 4 in the morning, and every second matters. Bidding process, diba? Pero instead of saying it out loud, nagbubulungan sila. Kaya bulungan. But fish isn't the only thing whispered along these shores. For many families here, their lives depend on the sea. For centuries, the Subic Bay has attracted powerful empires for trade and military power. The Americans later turned Subic into one of their most important naval bases in Asia. After the destruction of World War II, the area was rebuilt and remained a center of American military power until 1992. But today, another chapter is being written beyond the horizon. But its impact is not only felt by leaders and governments, but the people who live by these waters every day. Ang buhay po namin ay sadyang mahirap na masarap. Pag maraming huli, sarap ng pakiramdam. Pag nauwi sa lugi, kung kasamahan namin, malungkot. Some of these fishermen have spent their entire lives learning and navigating these waters. All of them depend on one thing, a sea that provides for their families. Ano pa ba yung paraan ng pangingisda niyo sa Sa amin, sir, ang panghuli lang namin kawil lamang. Umasa kami sa kawil. Kapag ang isda ay busog, hindi kakain, ang huli. Ang buhay sa karagatan kasi, meron yung seasonal. Yun, umuwi kami ng maganda, pero may pasubalik naman. Ang isda na may napakababa ng presyo. Halos ganun din. Pero mas maganda na yung marami. Mas nakakatulong kami sa mga tao na hindi kayang bumili ng mahal, nakabili sila ng mura. Patas-patas. Yun ang buhay ng mga mainisdang. Kasi dati akong OFW. From 14 years old, nangingisda na ako. Nag-aaral ako ng high school, and then nabigyan ako ng chance na mag-training, and then mag-abroad. Vocational, hindi ako nakatapos ng college. And then bumalik ako dito sa dagat. Si Sir Romano, binigyan niya tayo ng permission na pumasok dun sa captain's deck. Maliit lang yung room, pero it's actually nice, bro, to see yung POV. Just imagine, medyo empty pa ngayon, pero after a catch, ay, medyo mapupuno-puno na to. Pero kapag pa-call daw, ay, Masarap yan. ano naman, para yung alimango. Sarap sa prito. Matigas yung ano niyan. Ay, tawag yan sa English eh. Tawag namin yan trigger fish. Trigger fish kasi nag-trigger yung kanyang spine. But this is not just one fisherman's story. Local fishermen's groups have started coming together to share their problems and find solutions. Ang isang work ng fish ride is not just about reporting sa mga nangyari. Safety. You can use this for safety. Ayan ang isang major na role ng pagbigay ng radio. It's not just about reporting sa mga behavior ng Chinese dyan, but also for safety of the fish. Ito po yung radio. Ito po yung pan-distress call po kasi ito. Okay. Ang kaya naman po ninyo para hindi rin kami magre-rely doon sa tumutulong sa amin totally. Kasi hindi naman tayo mga livelihood aside doon sa paghahanap buhay in case na hindi naman pwedeng kumalaot. Pwedeng tanong lang po, ano po yung mga bagay na besides pangingisda? Nagkandak na rin po kasi ang kooperatiba na seminar para sa pagtitinapa, sa smoke. Fishing is more than just a job here. It brings the whole community together, and everyone has a part to play. Ang critical dito, you see their role and responsibilities din ng women na in every part of fishing, kasama yung mga kababayan. So you see bilang asawa may isdaan, mahirap din. Siyempre, bago pa man maglayag po, ma'am, ihahanda mo yung mga kailangan nila sa paglalayag. Pati yung mga kasama niya po sa bangka, iintindihin mo pa rin po.
pag nasa laot na, syempre, nag-aalala ka ma'am sa kanila lalo. Katulad dyan pag may bagyo, katulad dyan nakikita mo sa balita na andyan yung mga Chinese na nanghaharas sa kanila. Syempre ma'am, nag-aalala ka. Pero kung makita niyo yung list of officers din nila, malaki yung role nila sa governance system. Bilang isang leader po, isang association. Ang pinapangarap ko ma'am ay sana malaya na kaming pangista dyan sa Scalpuro. And catching fish is not the only challenge fishermen face here. Tsaka, yan nga po matamihan malakas ng dagat. Yan po sila tumatabi sa Scalpuro. Yan po yung shelteran po nila. Good morning po. Welcome to Pilipinas. Dahil noon, isang araw ka lang mga Malakaya, marami ka na nahuhuli. Sa kasalukuyan po, umaabot pa ng 30 days, wala pala halos mahuling isda ang mga mangisda ng Subic. At kaya lang po ngayon, masyadong gibit na ang mangisda. Nung mawala ang Kalpuro, pinipilit pa rin namin hanggang ngayon pasukin pero wala kami magawa. Nagkakaroon kami ng pagkakataon makapasok hanggang 10 nautical miles na lamang. Halos lahat ng bangka dito, doon talaga ang tungo. Ngayon, nung una, nakakapasok kami dyan. Maganda ang kinikita ko po dyan, sir. Paikot po yan. Kumbaga ito yung isla, yung Kalpuro, napapaikutan po ng buya yan. Halos malalapit lamang. Umabot po kami ng 10 nautical miles. Kami po itong bangka nito. Kami po yung bangka na yan. Idinikit ko po yan dyan para makita ko kung talagang patatamaan po kami. Unang-una po dyan sa West Philippine Sea, halos lahat ang nandyan ay mga foreign diesel. Parang baga langaw, pag binuga mo yung langaw, lalayo lang, mamaya pabalik din. Sa ngayon, sir, ipinapakita pa rin namin yung presensya namin ng Maynista na ang Kalpuro na yan ay pag-aari ng Pilipinas, pag-aari ng mga Maynista. Kaya po kami, pinipilit kami kahit bawat kami po yung nakikipagsakulan, pagkasakali. Hindi naman po kayo natatakot. Sir, ang katakutan normal na lamang po. Sakaling kami ay aabutin ng kamatayan. Unang-una, pag inabot po kami ng bagyo sa gitna ng karagatan, lalo't walang huli, kami po nakikipagsapalaran. Depende po yan sa lakas ng bagyong dadaan. Tapos hindi natin inaasahan. Ganito ang patag ng dagat, biglang dadaan ng buhawi. Mayroong bumabaliktad na bangka. Kahit na yung sasabihin ng patag ang dagat, nakaidlip ka lang ng konti, may barko babangga sa bangka. Kaya maraming sakuna ang nangyayari dyan sa karagatan. Even with today's challenges, the people of Subic continue to help one another and find ways to move forward. Pero tuloy-tuloy ang paghanap buhay namin dito dahil yun ang po ang laking ahagi ng mga mangisda sa Bayan ng Subic at tinalawigan ng Zambales. So makikita mo na yung fisher na pupunta kung saan really takes care of hindi lang yung household niya, kundi household ng mga nangangailangan. You mentioned dati OFW ka, diba? You know, despite all of this, bakit po tuloy pa rin kayo sa pag-support sa mga isla? Tayo balhibo. Yung social network sa fisher folk, ang laki-laki ng epekto niya sa kada citizen ng Yun lang ang gusto ko talaga. May taas, kumbaga ang antas kahit papano na naming mga mangingisda. Papasalamat po ako sa inyo at lagi kaming kayo nakakapunta rito sa amin para tingnan ninyo yung mga problema namin. The West Philippine Sea is often talked about through maps and borders. To the people who face these waters every day, it is something much more. It is their livelihood, their history, and their home.